Magkakaiba man ang relihiyon, nang ibabaw pa rin ang pagtutulungan para makatakas ang 5 pulis na Muslim at 5 karpinterong Kristiyanong naipit sa bakbakan sa Marawi. Mula sa Iligan City, narito ang unang balita ni Emil Sumangil. Live, Emil. Rhea, isinailalim na sa debriefing ang 5 pulis at 5 karpinterong nakaligtas mula sa bakbakan sa Marawi City. Narito ang aking report. Ganito kung banata ng mga fire support vehicle ng Army at Marine sa mga istrukturang pinuposisyonan ng Maute Group. Napupulbos sa kada tatamaan at napapatras pang lalo ang puwersa ng mga kalaban, lalo't kung sasabayan pa ng airstrike ng Philippine Air Force. Dito raw nakakuha ng tempo kahapon ng 5 pulis na ito para makalabas sa conflict zone habang nagbabagsak ng bomba ang mga eroplanong pandigma ng Air Force. Kumakain kami, minsan asukal lang yung ulam namin. Asin. Minsan wala. Straight 5 days. Pero awa ng Diyos, nakasurvive pa rin. Kasama ng mga pulis na nakalusot sa mga nakakalat pa rin umanong puwersa ng Maute sa lugar ng Moncado, Kadingilan, ang 5 karpinterong ito na maswerte dahil kahit pinaulanan ng bala ng Maute nang sila'y makitang tumatakas sa hindi napuruhan at nadaplisan lang. Kahit pinuputukan, takbo lang kami nagtakbo. Tapos hindi naman makaya kay sobra dami ba. Nagtalon kami sa ni division o subdivision taas para lang makasip. Kahit sinusundan pa nila kami. Sinundan pa nila kami doon. Pinaputukan. Swerte namin dahil buhos man. Solid ba. Nagpalipas daw sila na magdamag sa talahiban at bago pumutok ang liwanag kakapon, sabay-sabay silang tumakbo hanggang makarating sa tulay ng Banggulo at makakyat sa command post ng Joint Task Force Marawi. Sabi namin, Allahu Akbar, binaril kami. Yung iniisip ko, hindi na yung sugat ko, iniisip ko yung mga anak ko. 2 yung anak ko, yung lalaki. 3 buwan pa. Ayon sa mga pulis, pinaligiran na ng Maute ang pinagtataguan nilang bahay bago sila makatakas, pero itinago ng mga pulis na pawang mga Moro ang mga karpintero na puro Kristiyano sa basement ng bahay na kanilang pinagtaguan. Papasukin na raw sila dapat ng mga terorista pero nanlaban sila at ikinubli ang mga Kristiyanong kasama. Pag magpasok kayo, barilin kayo. Pinutukan na kami. At tapos kagad na. Paano kayo nakaligtas? Dumapa na lamang? Doon, may baril na kami doon sa doon. Nabiguraw ang Maute sa kanilang plano at nang bombahin kahapon ang kuta ng kalaban na halos nasa tabi lang ng kanilang pinagtataguan. Napatras daw ang Maute at dito na sila nakakuha ng tiempo na makalabas ng bahay para tumakas. Pag bumabagsak yung bomba galing sa aeroplano, ano ginagawa niyo? Dumapa. Akala namin matamaan kami. Yung bahay namin na parang lumilindol. Araw-araw, kasama ko, naiihi na sa pantalon. Sobrang lakas. May nakita po kayong mga bata, mga 10 taon, 12 anyos. Meron, bit-bit ng mga granada. At bago matapos ang aming panayam, lumutang iba pang anggulo ng kwento. Nagpasalamat ang mga karpintero na pawang mga Kristiyano sa mga pulis na puro Moro. Iba man daw ang relihiyon, hindi sila iniwan ng mga kapatid nating Muslim sa kamay ng peligro. Puputokan daw kami. Pag pinutokan nyo kami, hindi kami lalaban sa inyo. Pero pag nagpumilit kayo, sinira nyo yung pintuan, papuputokan namin kayo. Nakita pa namin minsan na idinaan nila yung Hilux na itim. Karga-karga 50 caliber na machine gun. Alas 3:30 ng hapon, 3 pa ang sibilyan ang nailigtas sa conflict zone. Nagsutro sila ng itim. So they pretended to be members of the Maute Group, hoping na kung may makita sila, hindi sila mapagkamalan. Pero ayon sa AFP at PNP, iimbestigahan pa sila para matiyak na wala silang kaugnayan sa Maute Group. So far continuous yung pagbibigay natin ng advertisement, pagbibigay ng kapulisan at ng ating mga kasundaluhan ng advertisement on how they're going to manage to reach the bridge and get out of the conflict area. And ito yung sinunod ng mga kapulisan natin at itong mga civilian na kasama nila. Sa malalimang background check ang mga nakakaligtas at yung mga naililigtas na dinadala sa Tactical Command Post para matiyak na wala silang kaugnayan sa Maute Group. Rhea. Maraming salamat, Emil Sumangil.